Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin niyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ano to? Teka, hindi ko makita yung cellphone. Ayan. The woman's wish, birth. 3. Teka. Itong headset ko naman. Ang problema. Sandali. So, 3. Ang sunod ay the Reaper. Ano to eh? Pregnancy. Ang wish ng babae ay mabuntis na siya finally. Mukhang mag-grant, kaya lang may danger tayo dito. Site pala to. Kala ko coffin. Site siya. Teka. Ano siya eh? Unexpected pregnancy. Kung yun ang wish. Ngayon, ibang case. Sabihin natin nabuntis na siya. Okay, buntis na siya ngayon. Doon may danger. Dito papasok tong danger. Beware. Lalo na kung nag-UTI, nag-spotting. Pag ganon, pa-check na agad. Okay? Saka first trimester. Maganda kung magpa-check agad. Okay? Kasi dyan yung mahina yung kapit ng baby kasi maliit pa lang siya. Kaya maganda kung mabigyan ng advice ng doktor, di ba? Ng obstetrician. Kung ano yung mga dapat niyang gagawin, mga dapat inumin na gamot. So again, kung buntis na siya at yun ang wish, lalo na kung first time niya mabuntis, whether kayo to or someone na malapit sa inyo, buntis nga yun, at ayun nga, first time or nasa first trimester, maganda kung ma-check na siya agad ng obstetrician para hindi makunan kasi may danger nga tayo. Okay? Beware. So, ano pa? Bukod sa pregnancy, may birth kasi eh. Parang napaagang anak. May iba na basta buntis, regardless kung first trimester, second, third, baka mapaaga nga ang anak. Maganda kung
sumunod sa check-up. Okay? Kasi may warning tayo dito regarding birth. Itong life kasi to 3 or health o growth ng baby. Na parang nasa alanganin dito. Anyways, darga na ba tayo sa ibang senaryo? Na natin ito pahabain dahil di naman lahat ay makaka-relate. So again, kung di man kayo yun ay person nyo or anyone na malapit sa inyo, bigyan nyo ng advice tungkol sa pagpapacheck up. Yung importance, bigyan nyo ng advice tungkol sa importance ng check-up. May iba kasi napasaway So, ito. Change water. Fish. Fox. Ano to? So, iniisip ko employment. Kung mag-apply, matatanggap. Promotion. Pwede dito. Basta mag-go with the flow. May water Ibig sabihin, pag ganun go with the flow, wag masyadong rebellious. Kasi pag, isa rin yan sa tinitingnan ng mga boss. Dapat hindi ka masyadong rebellious. Kumbaga, ang gusto nila ay yung madali kang makontrol. So, ayun. Yung isa sa qualification na hinahanap nila para ma-promote. Kaya nga mapapansin nyo yung iba. Hindi naman masyadong magaling. Pero napopromote. Kasi nga, sa pananaw ko lang yun yung katangian na hinahanap ng mga boss. Yung hindi masyadong rebellious, pasaway, or madaling makontrol. Para hindi sumakit ulo nila. Parang dating tau-tauhan nila ganoon. Anyways, ano pa? Kasi may focus tayo. Iniisip ko employment to. Ito fish. Abundance. So, yun nga. Promotion, increase salary. Saan ang change? Basta mag-go with the flow or wag mag-resign sa period na to. Ngayon, pwede rin to. May magbabayad ng utang kung ka-workmate yung nangutang. Change. Tingin ko naman good change to. Medyo nag-alinlangan kasi ako sa Fox. Pero, tingin ko magiging wais. Magiging wais ang
Capricorn sa pera sa period na to. Okay. Ngayon, unexpected money, pwede rin, pero kung may darating man na pera, more like, isi-save nila agad yon sa bank. Di nila gagalawin. Magiging ano sila, barat. Ganyan. Sa period na to. Yung mga Capricorn. Eto. Sagittarius, Capricorn yung reading natin. Teka, may ako explain. Magalagay ko nitong dalawang card. Mountain. Pero lucky card, oh. Bird. So, yung tatamaan ng reading natin ay Capricorn. Capricorn at Sagittarius. Kumbaga, yan dalawang yan. Capricorn, Sagittarius ay meron siya sa Sun, Moon, Rising sign. Yung big three. Okay? Na sign. Sun, Moon, Rising sign. Kung meron siya noon, Capricorn, Sagittarius, di baka para sa kanya itong reading. Ngayon, kung purong Capricorn lang, walang Sagittarius, di baka para to sa kakilala niya. Person niya or kakilala niyang Sagittarius. Pwede rin sa crosswatcher kasi may mga nanonood din crosswatcher Sagittarius. Lucky card, oh. More like unblocking. May tendency ng unblocking mula sa someone na gusto niya pang makausap. So, tatama to sa someone na binalak siya for some reason. So, more like kayo yung binalak. I-unblock kayo nitong taong gusto nyo pang i-unblock kayo kung may ganong case. Reconnection ay posible. Whether binalak kayo o hindi. Yun nga. Reconnection, communication ay posible. Kasi may iba na ginost eh. Ginost yung Capricorn. So, yung nang ghost ay magbabalik. Yung nang ghost magbabalik. All of a sudden. Yung iba nga tatawagan pa kayo. Sila yung tatawag. Parang unexpected call. Ano pa? Sagittarius lucky card. So, dun papasok yung lucky. O baka naman ito yung person nyo. Sagittarius. So, yun nga. Baka siya yung gusto nyo pang makausap somehow. Posible dito. Or regardless kung sinong Sagittarius to sa buhay nyo. Pwede rin. For as long as hindi nyo na nga nakakausap. For some reason. So, posible ang reconnection. Ano pa ba? O kung di man ganyan, ghosting, blocking, no contact, sabihin natin nakakausap niya naman pero malamig ang pakikitungo or walang care. All of a sudden, bigla na lang siya magiging vocal ng kanyang feelings, thoughts. Gugulat na lang kayo na biglang naging madaldal. Nitong mga nakarang araw, parang walang care, hindi namamansin, or matipid sa text response. Ayan, all of a sudden, bigla na nga lang magiging vocal. Gugulat na lang kayo.
So, case-to-case basis. Or kung di man ganun, di snobbish. Naging snobbish, distant. Or di sweet. So, let's say, may someone na hindi sweet sa inyo, particular kung karelasyon. So, all of a sudden, may gagawin siyang ikasasaya nyo. May excitement dito eh. Actually, reconciliation ay posible rin dito. So, dun papasok yung luck. Last is spread. Sa deck na to, bago tayo tumuloy sa collective reading. Oh, blessing. Sana maganda. Sana maganda tong susunod. Intelligence. Ano nag-blessing yan? Pero tingnan pa natin, ha? Lalabas dito. Bear. Rodent. Ang dating sa akin, magkakaperang iba sa inyo. Bakit? Magiging madiskarte sila. Lalo nga kung nagkaroon na ng financial issues. Kumbaga nangyayari na to. Lalo na kung nangyayari na to, may financial issues. Gagawa ng way ang Capricorn para madagdagan ang kanyang source of income. So, ewan ko kung anong gagawin niya. Baka mag-multitasking siya or sa sideline. Pero again, yung basic salary niya, madadagdagan. Dahil sa kanyang pagiging madiskarte. So, okay, mas tatama to dun sa nagkakaroon na ng problema. Kasi may ano dito rodent or mice na tawag dito. Pwedeng siya yung card ng worry, stress. Ayun. Or nawalan ng something. Either nagastos niya yung pera niya sa luho or na-misplace or nanakaw. So, ang dating sa akin, magkakapera dito eh. Mapapalitan yon yung nawalang pera. Yun yung blessing. Okay? So, saan natin tong blessing na paparating? More like tungkol sa pera. Actually, ano nga to eh. Di siya yung small. Big money eh. Pag ganun, mga libo. Dagdag na libo sa basic salary or sa arawang kita. Ano ba? Intelligence. Wala maisip eh. Sabihin ko sana promotion eh, kaya lang may rodent. Hindi ko masabi yung promotion. Stick na lang tayo sa pera. Blessing sa pera. Dahil sa pagiging madiskarte. Dito na tayo sa collective reading na sinasabi ko. Pero nasabi ko ba yung promotion sa iba? Hindi ko na maalala eh. Oo, diba? Dito sa water. Yung sabi ko, go with the flow.
O, promotion kung ano. Yung Capricorn ay hindi masyadong rebellious, di ba? Doon ko nasabi yan. Go with the flow lang sa rules and regulations ng company. Dito tingnan natin anong meron sa collective reading. Kanina general prediction eh. Ngayon, collective na. Hinuli ko na itong collective kasi napansin ko din naman lahat ay nag-resonate. Sa collective reading, unlike dun sa prediction, malaki chance na maraming makaka-relate or resonate. Tatluin pala natin to. Kaya yun, hinuli ko na ang collective reading. So, dito, ang bida natin ay babae. King of Pentacles, Seven of Wands, Queen of Swords, the Lady, the Club, the Snake. Oh, dito. Oh, third party talaga to. Kaya nga naglagay ako ng extra eh. Baka extra ka dito. Baka kasi ano lang, nag-away dahil di magkasundo ng ugali. Hindi eh. Third party talaga to. Bida natin na yung babae. Pamilyado siya. Or nagli-live-in. Nagsasama na sila sa isang bubong eh. Common law wife. Or married. Basta babae. May cheating na nangyari, pinag-awayan. Di mo alam masabi kung naghiwalay na sila. Pero wait lang. Dito hindi ko mabibe kung naghiwalay. Dito tingnan natin. King of Pentacles, Seven of Wands, Queen of Swords, galit yung babae. Well, ano na to? Separation reading na to. Although gusto pa sana nung lalaki, oh. Gusto niya pa yung partner niya. Gusto niya pa sanang i-workout. Kaya lang parang ayaw na nung babae. Ayaw na rin niyang makita, makausap eh. Pero again, dito yung King of Pentacles, na parang somehow gusto niya itama yung mali niya. Gusto niyang mag-take accountability. Gusto niyang tawag doon, harapin yung consequence ng naging action niya. Kumbaga ready siyang i-face yung reaction, kung sisigawan ba siya, sasaktan ng partner niya, willing siyang tanggapin kung ano man yung gustong gawin sa kanya ng partner niya. Kaya lang yung partner na niya mismo yung umiiwas, yung babae. Pag tumatawag siguro, di niya sinasagot, di sinasagot ng babae. Pag nagte-text,
Sinisin sa zone lang ng babae or baka binalak na. Ayan natin, ano pang mabubuo ko dito ang scenario. Ito, 8 of cups na. Oh, pero may 10 of cups. Oh, 8 of cups. Tapos 10 of cups, no? From 8 naging 10, tapos 3 of cups. Nick, bumalik sa 3. So, bumalik sa 3, ano? Well, ang dating sa akin, since ito, yung malapit dito, yung Queen of Swords. Inisip ko, kaninong energy to? Dito. Queen of Swords, sa babae. Mukhang mag-move on na siya talaga eh. Tapos, ang dating sa akin, magiging masaya siya dito sa 10 of Cups. So, siguro, kaya ganoon. Kasi, nabawasan siya ng tinik sa dibdib. So, ang dating nakatulong sa kanya yung pag-let go. Eh, kaya lang bumalik sa 3. 3 of Cups. So, ang dating sa akin, bumalik sa 3 of Cups. Magiging open siya ulit sa topic ng pagmingle sa ibang tao. Okay? Hindi naman necessarily gusto niyang palitan agad yung partner niya. Pero, ang dating sa akin, ibubuhos niya ang panahon niya sa mga taong malapit sa kanya. So, parang hindi siya maging malungkot. Lagi niyang kasama yung family niya, yung friends, or sabihin natin, magiging open siya makamit ulit ng newfound friends. Hindi niya isasarado yung pinto sa topic ng love, although nasaktan siya. Ganyan. Ito future outcome. Future outcome na tayo. Rumaba pa yung oras. Future outcome na ba? Dagdagan pa natin ng isa pang spread bago future outcome. Tingnan pa natin. Togetherness. Itong togetherness, wala naman yan eh, 24. Walang 24 sa tarot, di ba? Hanggang 21 nga lang eh. Yun yung the world. Ito ay self-made card lang nung creator. So, pag nakita ko yung togetherness, parang ito lang din, 10 of Cups. Ngayon, Page of Swords, Bravery. Ito, wala rin to eh. 23. So, again, self-made card lang to.
Page of Swords. Wala namang lumabas na lalaki. Di babae pa rin to. Yung energy niya. So, ang dating sa akin, yung togetherness dito ay kasama niya lagi niyang kasama yung family, di ba? Sinabi ko kanina. Family, friends. Magiging brave siya na i-open up. Yun nangyari sa buhay niya. Habang kasama niya itong mga to, friends, family, kumbaga, yun yung panahon na maisipan niya maging brave, ikwento na yun nga, pinagpalit siya sa iba or nagkaroon ng iba yung partner niya, yung lahat ng trouble niya ba sa buhay niya or problems or masasabi niya sa mga nakakasama niya. So habang magkakasama sila, yun, nakakahiyaman kumbaga, ewan ko kung paano eksena, pero siya mismo kasi yung mag-open up hindi yung tipo na tawag dito, may someone na uungkat ng love life niya. Hindi kumbaga, yung babae mismo yung siya mismo yung mag-uungkat ng love life niya, ganun. So, dun papasok yung bravery na kahit nakakahiya yung nangyari sa kanya, magiging open siya ikwento, siguro para maging daan yung kwento niya sa ibang tao, para hindi pa marisan or para maiwasan yung same situation niya, ganun dating. Anyways, doon na tayo papasok sa ano ba yung sinabi ko kanina? Future outcome. Eto page ulit. This time Page of Cups. Eto, 7 of Cups. Ay, cups nga ba to? Honey pots. Oo, ay may cup doon. Ito 7 of Cups, 10 of Wands. Well, ang dating sa akin, mag-a-apologize dito yung partner niya. Kaya lang nga, 'di ba sabi ko kanina, magiging open siya mag-mingle, makipag-socialize, hindi niya sasarado yung pinto sa topic ng love. Kumbaga, future outcome na to, magbabalik yung partner niya kung kailan may nagugustuhan na siyang iba or marami na siyang option na pinagpipilian, ganun. Na para bang mahirapan siya magdesisyon dito sa 10 of Wands. So, ito yung option natin. Ito yung pag-apologize. Mahirapan siyang magdesisyon. Kumbaga, darating yung panahon na magbabalik nga yung partner niya. Kaya lang, bumalik nga kung kailan naman wala na siyang feelings sa partner niya or nakahanap na siya ng iba or
may darating na mas better dun sa partner niya, or marami na siyang pinagpipilian. Ngayon, nalilito siya kung sinong pipiliin, ganon. Kaya, may 10 of Wands na may stress siya. Anyways, may stress, mapapressure siya dito sa 10 of Wands. So, again, sa pagdidesisyon. Ngayon, dito naman tayo sa possible partner ng Capricorn sa reading na to. Dalawa agad. Possible partner ng Capricorn sa reading na to, Cancer, Leo, or Gemini. Ngayon, kung hindi man para sa inyo yung reading, kasi wala dito yung partner nyo, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol tong reading natin. Ito yung possible zodiac sign niya. Isa sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius, Jupiter, Sagittarius, Pisces, or Empress, Libra, Taurus. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.